Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo magtitiis sa ganitong buhay. Kulang na kulang ang sinasahod ko bilang isang pahinante. Ano nga ba magagawa natin? Wala naman tayong ibang mapagpipilian eh. Kailangan natin kumayod para sa pamilya natin. Tay, hindi ko po kaya na hindi po mag-aral. Anak, pasensya ka na ha. Ginagawa ko naman lahat para sa inyo. Pero ngayon, kahit ako'y pagod at walang gana, kailangan ko pa rin magtrabaho para bukas. Ngayon, wala tayong ibang makain. Paano pa natin harapin ang bukas? Hindi ko alam. Magtiwala na lang tayo sa Diyos at sa isa't isa. Tay, Nay, gusto ko naman po ng magandang buhay. Kung ang ulo niya'y masagi sa balikat mo, kaibigan, ikaw na sana ang marunong umunawa. Ibig lamang maidlip ang lamog na katawan ng isang pangkaraniwang manggagawa. Sa maraming pabrika, ang pahinanteng tulad niya ay palipat-lipat na namamasukan. Sa lamig ng magdamag, pagod niya'y sinasagad sa munting paghahangad na mabuhay. Kulang ang maghapon upang makaipon at makakaahon ang isang dukha. Kulang din ng pawis kahit labis-labis kung ang nagnanais ay maralita. Natutunan niyang hamakin ang sakit at sakuna, 37 taon na siyang nasanay. Sa matang namumutla ay inyong mapupuna, siya'y mamamatay sa kakahanap buhay. Sa mga nagpapaluwal ng sahod niyang butal-butal, nasanla ng matagal sa kagipitan. At kahit siya magpapagal, pilit mang isusugal ang hapo at nangangatal niya ng laman. Kulang ang maghapon upang makaipon at makakaahon ang isang dukha. Kulang din ang pawis kahit labis-labis kung ang nagnanais ay maralita. Samantalang may isang Panginoong may kapital ang nagdiwang at nagdaos ng hapunan, at kabilang sa hapag ng panauhing pandangal ang tanyag at ang banal sa ating lipunan. Halos ang bawat isa'y makapangyari at matagumpay dahilan sa isang taglay na katangian, ang matibay na loob na magsawang mabusog habang may nangangatog sa hapdi ng tiyan. Kulang ang maghapon upang makaipon at makakaahon ang isang dukha. Kulang din ng pawis kahit labis-labis kung ang nagnanais ay maralita.